Sa nakaraang episode ay bumiyahe tayo mula Pampanga, paakyat ng probinsya ng Benguet. At sa kasamaang palad ay natumba tayo sa motor. Bagsak. At dahilan din ng pagkakasira ng ating drone. Buti na lang ay meron tayong nakitang magaling gumawa ng drone sa Baguio, Benguet. At nabuhay muli ang ating drone. Lumilipad na ang drone natin. Nabuhay na siya muli. At sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay mula Baguio City ay magmumotor tayo na mag-isa sa dilim sa isa sa pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas. Grabe, solo gaming sa Alcem Highway. Grabe, ibang klaseng trip to ha. Buti na nga lang, meron mga LED light sa kalsada. Kung hindi, napakahirap na ito kung malabo yung ilaw mo. Hindi mo makikita yung kalsada. Laglag ka sa bangin, sigurado. Eh, puro bangin pa naman ito nasa gilid natin. May higit isang oras pa. Pero dapat tayo magdahan-dahan. Magpapalipas tayo ng gabi sa isa din sa pinakamalamig na lugar sa Benguet. Ay, grabe, mas malamig. Habang palapit tayo ng palapit sa pupuntahan natin, patindi ng patindi yung lamig. Yung experience dito kagabi sa loob ng tent, parang nakapalibot ng yelo, malalaking yelo itong tent natin dahil sa sobrang lamig. So nandito pala tayo sa may Goat Cliff, dito sa may Atok, Benguet. Pupuntahan din natin ang isa sa pinakasikat na pasyalan dito din sa Atok, Benguet. So tara, umpisa na natin ang biyahe. Ayun, so finally narating na natin sa wakas itong isa sa mga pinagmamalaking pasyalan dito sa may Atok, Benguet na mas mataas pa sa may former highest point Philippine Highway System at sa pagkakaalam ko, isa mas mataas din sa may new highest point na matatagpuan sa may Tinok, Ifugao. So nandito tayo ngayon sa may Mount Olis na matatagpuan dito din mismo sa may Atok, Benguet. Sir, salamat. Thank you. Okay. Finally, napaayos din natin yung drone natin. May tutuloy na natin yung biyahe natin, di ba? After natin dito sa may Irisan yung lugar ni Sir Jesse. Ayan, so diretso na tayo ng Atok. Doon tayo mag-overnight ngayon. Instead, pupunta tayo ng Lake Tabeo. Pupunta na lang tayo at magka-camping na lang tayo overnight dito sa may Goat Cliff sa may Atok, Benguet. So ayun, so gusto ko lang pasalamatan si Sir Jesse na nagayos nitong drone natin. At kundi dahil sa kanya, malamang pauwi na tayo ng Pampanga ngayon. So gagawin natin, since na may kasama tayo mag-overnight doon, yung kaibigan natin tiga din gayen, isa bibili muna tayo ng dinner natin para may makain tayo. Di pa ako nanananghalian eh. Buti pinagmerienda ako ni Sir Jesse. Grabe, tatarik ng rutang dinaanan natin. Ang tarik. Sa junction nito ng Nagilian Road, tapos sa Blan yata kung di ako nagkakamali. Tarik ko. Change oil ka sa akin o saan ka uwi mo ng Pampanga. Bugbog bagay na mo dito sa Benguet. Ang tatarik ng mga dinaanan natin. Grabe ruta dito. Ang tarik. Wala nang dumadaan. Ang tarik naman ng kalsada. Bali shortcut ito para din na tayo umikot sa may bayan ng La Trinidad. Labas natin dito. Lagpas na mismo sa may pinaka-traffic area ng La Trinidad, Benguet. Kaya dito tayo dumaan. Yun nga lang, matatarik yung kalsada dito. Aabutan na tayo ng dilim sa Alcem Highway. First time natin magmumotor sa may Atok, Benguet ng gabi ng madilim. Dahan-dahan na lang tayo.
Isa nito, ito. Isang Opo. Okay, Baguio Bontoc Road na tayo. Ito na yung Halsema. Halsema Highway. At napakalamig na. Grabe, solo gaming sa Halsema Highway. Grabe, ibang klaseng trip to ha. 1 hour and 22 minutes pa. Layo pa. Buti na nga lang, meron mga LED light sa kalsada. Kung hindi, napakahirap na ito kung malabo yung ilaw mo. Hindi mo makikita yung kalsada. Laglag ka sa bangin, sigurado. Eh, puro bangin pa naman ito nasa gilid natin. Kung di lang magkakaroon ng mga establishment, walang ilaw. Grabe. Tingnan mo, habang dilim. Pero dapat tayo magdahan-dahan. Hirap na matsambahan. Dilim pa naman. Ganyan kadilim pag walang ilaw. Grabe, ang dilim. Nag-ielo na yung mga palad ko. Sobrang lamig. Nakakailang naman ng posisyon natin. Truck sa harapan, truck sa likod. Tapos lusong. Nakatakot. Hindi ako makakuha ng tiyempo para ma-vertican pa yung mga to eh. Pero di kuwan pa kasi baka may sumalubong sa atin. Ay, salamat. Ito yung matinding parte ng kalsada. Walang kailaw-ilaw. Kahit mismo sa mga yung LED, wala. Sobrang dilim. Grabe. Okay. Approaching na tayo ng tawag dito, half tunnel. Halsema half tunnel. Napakalamig. Ito na siya. Halsema half tunnel. Woohoo! Konti na lang. Okay, time check natin is 8:15 na ng gabi. Hay. At nandito na tayo sa may bayan ng Atok Benguet. At in 400 meters kakariwa na tayo paakyat dun sa may Goat Cliff. Nagdoble na ako ng jacket dahil di ko na kaya, di ko na kinakaya yung lamig kanina talaga. Sobrang inig ko na. Sinuot ko na yung winter jacket ko para kahit pa paano malabanan natin yung sobrang lamig. Mas malamig pa nga sa taas kasi mas mataas ang pupuntahan natin eh. Ito na, kakaliwa na tayo dito. 140 meters. Ito, mukhang dito. Akyat tayo dito. So mula dito, bago tayo makyat, makikita natin dito yung mga tourist spots na pwedeng puntahan. Itong Benguet Kochi Sisterhood Park, Heights, tama ba yung pronunciation ko? Place, Lourdes Grotto, Goat Cliff Adventure and Camping, at yung Mount Olis Viewpoint. Ayan, so pasok na tayo dito. At ako'y nilalamig na. Akit na tayo habang wala pang dumadaan. Okay. Huwag na sana masyado matarik. Umay na ako sa tarik eh. Okay. Sementado naman yung pasukan. Dito lang pala to. Dinaanan lang namin to nung nagsagada kami. Hindi ko alam tong Mount Olis na to. Dito lang pala siya. Buti na lang, magkakasama na itong mga tourist destination na pupuntahan natin bukas. Hindi na tayo kailangan lumayo pa. Dito lang pala sa isang lugar. Layo pa pala. 2.9 kilometers pa, 11 minutes. Grabe, nanununtok yung lamig dito. Nananadyak pa. Napakalamig. Ay, ang baba ng buwan, no? Ayun, no? Para lang siyang ilaw sa building. Ay, natakpan na ng bundok. Matarik ba? Ay, hindi naman. Balanse lang dapat. Uy, daming mga taniman, no? Gulay, dyan sa may kanan natin. Masusurpresa tayo bukas sa itsura ng lugar na to.
Habang palapit tayo ng palapit sa pupuntahan natin, patindi ng patindi yung lamig. Grabe. Saan? Ayun, Goat Cliff dito. Buti may signage, muntik na ako umakyat dun. Saan na ba? Tigas na ng mga kamay ko, mga daliri ko. Nag-yelo na sa lamig. Ito, Goat Cliff dito. Grabe, rough road pa yata. Hindi naman. Buti naman. Hirap pa naman, di natin nakikita. May adventure pa pala tayo. Kala ko puro semento na. Dito lang pala yung rough road. Dito, tire path ulit. Ganda ng buwan, no? Uy, tarik. Dapat pala biyelo to bukas. Ang tarik na ito. Parang yung sa ano. Ito na, Goat Cliff. Dito na tayo. Ayun, no? So finally nandito na tayo sa may Goat Cliff, Atok Benguet. Yun nga lang, parang hindi pwedeng tawag dito. Hindi pwedeng ipasok yung motor, no? Dito lang yung parking, no? Bibit-bitin yung mga gamit, ha? Naligaw po kami. Ganun ba? Pauwi na lang, naligaw pa. Hinintay ko lang yung kasama ko. Nasa taas. Ayun, so di pala pwedeng ipasok yung motor. Dito lang pala yun. Dito lang yung parking ito. Ayan. So mangyayari, magbibit-bit tayo ng gamit. Pagdating ko dito sa Goat Cliff Adventure and Camping dito sa Atok Benguet, tinayo ko lang na mabilisan ang aking tent, kumain na rin at maagang nagpahinga para hindi na rin makaistorbo sa ibang mga campers dito na inabutan ko sa campsite. Ibang klase lamig dito. Matindi. Ang gulo ng loob ng tent ko. Napakalamig. Ay, grabe. May sea of clouds. Ayun, so good morning. Bali, day 2 natin dito sa may Benguet. Grabe, iba yung experience na dinanas ko kagabi. Nag night ride ako from Baguio to Atok Benguet. Dinaanan ko ng napakadilim, yung napakahabang Halsema Highway na isa sa mga pinakadelikadong kalsada dito sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito kagabi, mga pasado alas 8 na yon, super late na. Late na rin ako nakapagtayo ng aking tent. Kumain na lang ako ng mabilisan, tapos maaga na rin ako nagpahinga. Pero yung experience dito kagabi sa loob ng tent, parang nakapalibot ng yelo, malalaking yelo itong tent natin dahil sa sobrang lamig. Grabe, medyo mahina pa yung boses ko kasi marami pang tulog na mga campers dito. So nandito pala tayo sa may Goat Cliff, dito sa may Atok Benguet. Bali dito tayo nagpasya, overnight kasi nga dapat yung plano natin kahapon sa may Ambuklaw tayo matutulog, sa may Kabayan. Kaso nga nagka-aberya tayo, nasemplang tayo, tapos nasiraan tayo ng drone. At ayun, bumalik ako ng Baguio City para ipaayos ko yung drone. So buti na lang is naayos pa nila yung drone natin. So shoutout kay Kuya Jesse na nag-ayos ng drone natin. Ayan, so dito ako nagtayo ng aking tent. Ayan. Dito kami sa taas, kasama ko yung kaibigan ko. Ayan siya, tulog pa. Tapos dito may mga campers din dito. Ayan, sila Alim. Doon sila Kuya Don nandoon. Si Kuya Don pala, ayan, sa mga di nakakaalam, sila yung sa may-ari ng Camelback Philippines. Ayan, saktong-sakto is nag-camping din pala sila dito. Coincidence na nagkita-kita kami dito sa may Atok Benguet.
Tapos may mga campers din dito. Tsaka dun. Tapos dito, mula dito sa may itaas natin, sa kinatatayuan natin ngayon, matatanaw natin itong Alcima Highway. Ayan, no? Kung di ako nagkakamali, yun yung former new highest point. Ayan. So ngayon, mas mataas pa tayo doon. Tapos doon sa may kalayuan, matatanaw natin yung mga sea of clouds na namumuo dyan sa may itaas ng mga kabundukan. So hintayin pa natin lumiwanag para makita natin ng tuluyan kung gaano kaganda itong mga bundok na nandito sa may tabi natin. Tapos kung di ako nagkakamali, yung Mount Olis nandito lang sa may bandang likuran natin. Pupuntahan din natin yan. Ito, yung friend natin si Bella. Bagong gising. Dito makatulog kagabi, sobrang lamig eh. Yung ginawa ko nga kagabi para makatulog ako na maayos. Since na may dala naman akong winter jacket. Pero hindi pa masasabing winter jacket to kasi manipis pa eh. Kasi natulog ako kagabi, naka jogging pants, naka medyas. Tapos ito suot ko to, tsaka naka long sleeves ako, panloob. Tapos naka bonnet, tsaka naka gloves. Pag sapit ng bandang 1:00, na lingat ako, nagising ako. Napakalamig, sobra. Iba yung lamig, antindi. Ang ginawa ko, kasi di na makatulog eh, dahil sa sobrang lamig. Buong kalamnan ko, nanginginig. So ginawa ko, hinubad ko tong jacket na to. Tapos yung riding jacket ko, sinuot ko pang loob. Tapos pinatong ko itong medyo makapal na jacket. Tapos itong riding pants ko, pinatong ko pa doon sa jogging pants na suot ko na pinantulog ko kagabi pa para makatulog lang ako. Tapos ginawa ko, nagdoble pa ako ng medyas. Ay, so kaya paano, nakatulog naman. Pero iba, first time ko maka-experience ng ganitong kalamig sa pagka-camping. Sa mga hindi nakakaalam, yung kaibigan ko si Bell, na mahilig mag-hiking yan. Ibang sports yung hilig nito eh. Mga cliff diving, rock climbing. Nagra-rappel ka din? Grabe, iba. Tapos yun, mahilig mag-climb ng mga bundok. Ayan. Mga matataas na bundok, mga trip nito eh. Climber talaga siya. Hiker, kumbaga. May hanging bridge dito eh. Ito daw yung pathway nila kapag mag-rock climbing ka. Dito daw sila nag-rock climbing, sila Bella kahapon. May warning, going beyond this point without safety gears is strictly prohibited. Ayan. So dito yung starting point ng rock climbing. Ayan dito, tatawid dyan sa may bridge. Tapos akyat sila, ayan dun, sa may tuktok ng bundok.
tuktok ng bato, ayun. Yung pinaliparan natin ng drone kanina. Tapos ito yung naging spot namin ni Bella. Si Bella kasi madaling araw pa lang, nandito na siya kahapon kasi umakyat siya na Mount Olis. So ako dumating na ako, late na, gabi na. Buti na lang sumikat na yung araw. Medyo umiinit na rin. Pero ibang klase talaga yung lamig dito kagabi, napakatindi. Sobra. Kung kulang yung mga gamit mo tapos magka-camping ka dito, hindi ka magsa-survive, hindi ka makakatulog na maayos. Ako nga, doble-doble na yung suit ko pero ang lamig. May sleeping bag na nga ako pero malamig pa rin. Baba tayo, puntahan natin sila kuya doon. Tignan mo nga naman, dito pa nakita-kita. Camelback Philippines, sila Sir Don. Ayan. May laman pa yung isang... Nagkita-kita din kami dito nila Kuya Don ng Camelback Philippines tsaka mga kaibigan niya. Dito kami sa may Goat Cliff. Saan yung ruta niyo yan? Akyat kayo ng Mount Timbak? Timbak. Ayun, adventure. Sa sightseeing. Ingat. Eden Garden. Eh, meron din ano doon yung bagong sikat na Noah's Ark sa taas ng Timbak. Was Ark. Saan- namin. Yun, maganda doon. Sa may Owens. Owens. Ingat sir, ingat. Sige, thank you. Mauna na kami. Ayan, so ito sila. Ito yung setup nila. Grabe, ang dami nila dito. So kahapon pa sila dito ng umaga. Yan, yung dala-dala ni Kuya Don, yung camelback, ayan, kompleto gamit nila. Dito yung base camp nila kagabi. Kompleto gamit to. Tignan nyo kung gaano katarik yung binabaan natin kagabi. Ayan, ang tarik. Good luck sa atin mamaya paakyat. Ang tarik niya, Grabe, tama raw effects, lakas ng makina. Ayun, dito sa may Goat Cliff Adventure and Camp. Bali, maraming mga activities na pwedeng gawin dito. Pwede kayo mag-camping, mag-picnic, ayan. Tapos dito, mayroong malaking bato dito. Ayan, ito. Pwede kayo mag-hiking and trekking dyan, papunta doon sa may malaking bato. Tapos pwede din parang mag-rappelling, ganun. Madaming mga activities na pwedeng gawin dito. So kung interested kayo na mag-stay dito sa may Goat Cliff, lalagay ko na lang yung details nila dyan. Kasi hindi natin masabi yung mga rates, baka mag-iba pa yan. So kayo na lang mag-check or kayo mag-inquire dito sa may Goat Cliff. Tapos ang kinagandaan, kung ayaw ninyo mag-camping or mag-tent, meron silang transient house dito. Tapos may mga CRs din sila dito kompleto. Ayan, tapos may store din sila dyan, may tindahan. So ito yung campground nila Sir Don kagabi. Tapos ako, doon ako pumwesto. Kami nila Bell. Akyat kami dito. Ayan, umakyat ako dito. Tapos, ayan, pakita ko sa inyo. Yung pwesto namin kagabi. Ayan, akyat kami dito. Medyo may konting hiking. Tapos ito yung pwesto namin. Ayan, ganda Tapos ito yung view na matatanaw natin mula dito sa may pwesto namin sa itaas. Ditong Halsima Highway. Ayan, tapos yung Mount Olis nandito sa may likuran namin. Akyat pa doon. Mamaya pupuntahan natin yung Mount Olis. Nasa 2 kilometers lang yung layo mula dito. So within this area lang siya. Tapos marami din mga spots na pwedeng puntahan dito, mga Sakura Park, ganun. Check nyo lang dyan sa may Google Maps yung kung ano mga pwede ninyong puntahan. Malamig pa rin kahit na mag-alas 9 na ng umaga. Tapos dito makikita natin mayroong mga nakatanim na mga petchay, ayan, daming gulay. Tapos meron pa doon mga terraces, vegetable terraces sa gilid ng bundok, kahit doon sa may pinakamalayo. Tapos dito mga sunod-sunod na mga kabundukan. Kung di ako nagkakamali, yun yung Mount Pulag. I-correct nyo ako kung tama ba ako, Mount Pulag. Ayan. So nanggaling tayo dyan kahapon sa kabilang bundok pa niyan. Doon tayo dapat dadaan, paakyat ng Pulag. Tapos ikot tayo sana dito. Nagka-aberya tayo kaya bumalik ako ng Baguio. Tapos dito ako napadpad. Ayun, so time check natin ay pasado alas 10 na ng umaga at nakapag-break camp na tayo. And papalis na din tayo dito sa may Goat Cliff, dito sa may Paway, Atok, Benguet. Dahil pupuntahan naman natin ang Mount Olis viewpoint na more or less 2 kilometers lang ang layo mula dito. At syempre bago natin tuluyang makaalis dito sa may Goat Cliff, kailangan muna nating ahunin itong napakatarik na kalsada papasok at palabas sa lugar na ito. Pagpasensyahan nyo na lang muna at nag voice over tayo dahil nasira na naman itong ating audio sa ating video na ito.
Ayun, ang ganda ng mga bundok dito sa kaliwa natin, oh, puro terraces ng mga gulay. Wow, ito pa oh. Napakaganda dito sa may Atok, Benguet. Ang sabi nila kagabi ay kaninang umaga dyan sa may taas daw, nag-yellow daw yung mga gulay. Ito yung dinaanan natin kagabi na napakadilim. Ang lamig dito. Ayun, ang daming gulay. Doon tayo akyat. Yun ang Mount Olis. Kagabi nung dumaan ako dito parang hindi natatapos itong terpat eh. Ang haba. Ayan, so kung kagabi dito tayo nanggaling, papuntang Olis dito. Kaliwa. Bali talaga yung sadya natin to sa Goat Cliff para makapag-overnight lang tayo. Road nga lang yung terpat. Naging trail. Winterfields, dami pasyalan ito. Mount Olis, Winterfields Transient and Campsite, marami pala dito. Ayan o, ito, welcome to Our Lady of Lourdes Grotto, meron din pala. Diretso na ako doon. Sige, sige. Dito ba? Magpa-park o akit yung motor doon? Tarik! Wow! Ang taas! Sa taas po. Okay. Okay, may parking tayo dito. Welcome to Mount Olis Viewpoint. Hello po. Magandang umaga. Ayan, so bali yung entrance fee dito is 100 pesos. Ayan, regular rate yun, ages 6 to 59. Ayan, so sa mga senior naman, PWD with 20% discount, 80 pesos lang. Thank you po. Dito po. Okay. Okay, dito na tayo nag-park sa tabi nitong CR. Tabi ko lang, para di nakaharang. Ayan. Ayun, so finally nandito na tayo sa may Mount Olis Viewpoint. Dito rin sa may Atok, Benguet. Bali, first time natin dito actually sa may Mount Olis. Dito masasaksihan natin yung mga naggagandahang mga kabundukan na nakapalibot dito sa may lugar. Grabe, taas na natin, no? Dito pa lang, sa bungad pa lang. Doon tayo nag-overnight. Ayun, yung malaking bato. Grabe yung mga akyatin dito eh, matitindi. Pati yung palabas ng Goat Cliff, ang tarik. Eh, nalulunod pa naman si Osang. Siguro natubigan yung karburador dahil gawa ng napakalamig ng klima dito. Nagpawis siguro itong karburador ko kaya pumupugak-pugak siya kanina. Ganda, ganda ng mga vegetable terraces dito sa may paligid. Pero sabi nila maganda daw magpunta dito is pa-sunset para yun nga yung mga makakapal yung ulap, tapos yung ulap parang kinukulayan ng sinag ng araw. Ayan, so akit lang tayo dito papunta sa may pinaka viewpoint. May mga strawberry dito. Ayan, so nandito na tayo sa may welcome to Mount Olis. Ayan, ito yung famous na picture taking spot na Mount Olis. Akit pa tayo dun sa may pinaka view deck para makita natin ang tuluyan kung gaano kaganda yung mga tanawin dito sa may itaas. Pero nandito pa lang tayo sa may bungad, namamangha na tayo sa mga magagandang bulubundukin na nakapalibot dito sa may Mount Olis. Wow, grabe. Ayun, so finally narating na natin sa wakas itong isa sa mga pinagmamalaking pasyalan dito sa may Atok, Benguet, na mas mataas pa sa may
former highest point Philippine Highway System. At sa pagkakaalam ko, isa mas mataas din sa may new highest point na matatagpuan sa may Tinok, Ifugao. So nandito tayo ngayon sa may Mount Olis na matatagpuan dito din mismo sa may Atok, Benguet. So kung makikita nyo isa, napapalibutan tayo ng mga kabundukan at napakaganda ng mga tanawin, bulabundukin ng mga gulay sa paligid natin. At yan, malat 360 na view ng mga kabundukan dito sa may taas ng Mount Olis viewpoint. Yung total elevation pag nandito ka sa may Mount Olis viewpoint is nasa 7,900 feet above sea level. Ayan, ganun siya kataas, ganun tayo kataas ngayon. Matagal na natin itong nadadaan-daanan itong Atok, Benguet at ngayon pa lang tayo nakapunta dito sa may pamosong napakagandang viewpoint dito sa may Atok, Benguet, ang Mount Olis. Ayun, so finally tapos na tayo dito sa may Mount Olis viewpoint dito sa may Paway, Atok, Benguet. At fortunately di na natin napuntahan yung mga yung itinerary natin, di na natin nasunod since na yun nga nagka-aberya tayo. Pero meron tayong dahilan para kung bakit kailangan natin bumalik dito para matuloy natin yung mga ride natin na pinlano natin dito sa rutang ito. So meron pa tayong babalikan ng mga Lake Tabeo, ayun, new highest point Philippine Highway System sa may Tinok, Ifugao, yan sa may Madalipe viewpoint sa may Mankayan. So marami pa tayong babalikan dito kasi napakarami at napakalawak nitong Cordillera. Hindi tayo mauubusan ng mga pwedeng puntahan ng mga magagandang lugar.
Ayun, so dahil pauwi na tayo ng Pampanga at dito ko na din tatapusin ang ating episode, ang ating adventure dito sa Benguet. So dito ko na din tatapusin ang video na ito. So kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon, ay maaari ba akong humingi ng like, comment at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan ng mga magagandang lugar dito sa ating bansa. Ako nga pala si Jeno Cuenco, ang iyong kabalin. So kita-kits sa susunod na episode.